Ayan, ito ang ah, lesson number 1 ng membership class sa Antipolo Reformed Baptist Church. At tutunghayan natin ngayon ang mga karapatan ng Diyos or the rights of God. Manalangin tayo. Ama namin, niluluwalhati namin ang dakila mong pangalan. Hinihiling namin mula sa biyaya mo na makatulong sa amin ang pag-aaral or talakayan tungkol sa mga karapatan mo bilang Diyos, karapatan mo bilang lumikha, karapatan mo bilang nasa taas ng lahat ng mga nilikha at mga bagay. Hinihiling namin ang pakinabang nito sa aming mga tagapakinig. Maunawaan namin ang mga karapatan mo at relasyon namin sa iyo at ikaw naman sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ano ba ang common idea ng mga tao sa kung ano yung relasyon ng Diyos sa atin? So what is man's common idea of God's relationship to man? Marahil marami ang magsasabi na ang Diyos ang kumokontrol ng lahat ng mga bagay sa buhay ng isang tao. Ang Diyos daw ang dahilan kung bakit nangyayari ang nangyayari sa mga karanasan at buhay ng isang tao. Ang iba naman, tinitignan ng Diyos bilang tagapagbigay pagpapala. They see God as a giver of blessing. So that's how they perceive God's relationship to man. Ang diyan ng Diyos para bigyan ng pagpapala ang mga tao. Meron din naman na iniisip na ang Diyos ang tagapagpatawad at nakakaintindi sa mga kahinaan o kasalanan ng mga tao. Andyan siya para merong gumabay, merong magpatawad, merong makaintindi sa mga kahinaan na meron ng isang tao. O kaya naman, may mga nakakapag-isip na ang Diyos ay nandyan at ang relasyon niya sa atin ay siyang tagapagbigay ng utos. Inaasahan niya ang mga tao na mamahalin siya, inaasahan niya ang mga tao na susundin yung mga palatuntunan niya. Kaya naman, ikaw, ano ba ang iniisip mo sa relasyon ng Diyos sa atin? How does God relate to us primarily? So, ano man yung sagot natin dito, pinapakita nito kung ano yung spiritual na kalagayan natin. Kung iniisip natin ang Diyos ay tagapagbigay lang ng pagpapala, it shows our spiritual status. Kung iniisip naman natin na ang Diyos ay tagapagpatawad, nakakaintindi sa kahinaan, it shows our spiritual status. Kung tinitignan natin ang Diyos bilang siyang humihingi ng pagsunod at pagmamahal mula sa mga tao, siya ang nagbibigay ng kautusan dito, pinapakita niyan ang kalagayan natin espiritual. Sinabi yan sa Genesis chapter 1 verse 1 that in the beginning, God created the heavens and the earth. At hindi lang ang buong sangnilikha, kung hindi specifically, particularly ang mga tao. Nilikha niya ang mga tao sa sarili niyang imahe. Ano nga ba ang fundamental na relationship ng Diyos at ng tao? Dito natin dapat makita yung tanong na ano ba ang karapatan ng isang lumikha sa kanyang mga ginawa. Pwede nating isipin yan sa iba't ibang mga kalagayan, no? Yung rights ng isang creator sa kanyang created. Kunyari, ikaw may ginawa kang isang artwork. Anong karapatan mo sa artwork na yon? Meron kang inimbento na isang bagay. Anong karapatan mo doon sa invention na yon?
Ayan, iba-iba ang sagot diyaan. Yung mga ginawa natin na tayo mismo yung originally gumawa, para sa atin na yun. We can be served by it, we can gain from it, or it can even reflect our own personality. Kaya may mga inventor na alam natin nilalagyan nila ng patent yung kanilang mga inventions para hindi ito angkinin ng iba. Kasi pag ikaw ang naka-imbento ng isang bagay, may karapatan ka doon. Meron kang tinatawag na intellectual property, maging sa usapin ng pagsusulat, pag mga researches, mga pagsusulat, yan na yung mga intellectual properties na meron tayo, hindi yan pwedeng gayahin ng iba without without referencing us. Katulad niyan, ano nga bang karapatan ng lumikha sa kanyang mga nilikha tulad ng mga tao? What are the claims of God to men, to human beings? Sinabi sa Psalm 100 verses 2 at 3, "Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." Ang tao daw ay nilikha ng Diyos para magkaroon ng masaya, may kagalakan na relasyon sa Diyos. Ang tao ay dapat na maging masaya sa mga karapatan ng Diyos sa Kanya. Serve the Lord with gladness. Ang karapatan ng Diyos na paglingkuran siya. Kapag naglilingkod tayo, dapat may kasiyahan, merong kagalakan. Yan ang nararapat sa Diyos, that He should be served happily. Nilikha ang mga tao para magkaroon din ng God-like character, na sila ay nilikha para maging kawangis at katulad ng Diyos sa kanyang karakter. Yan ang nagbibigay sa atin ng ating dignidad. We are created in His image. Kaya we are more dignified. We are above all other creatures. Nawala yung image of God. Yan ang relasyon ng tao ng lumikha sa kanyang mga nilikha. Sila ay inaasahan na maglingkod. Sila ay inaasahan na magkaroong kasiyahan sa karapatan ng Diyos sa kanila. At sila ay dapat lumago sa wangis ng gumawa o lumikha sa kanila. Romans chapter 11 verse 36. For from God and through God and to God are all things. To Him be glory forever. Amen. Ano daw ang tamang tugon sa soberanong karapatan ng Diyos? Sinabi sa Romans 11:36, of Him, galing daw sa Diyos ang lahat ng bagay. Through Him, sa pamamagitan niya, napapanatili ang lahat ng bagay. To Him, at siya ang goal ng lahat ng bagay. So, God is the origin, God is the sustainer, and God is the chief end of man. Kaya ang biblical expression ng pagkilala sa karapatan ng Diyos ay ang mga salita na to God be the glory. Yan ang salita para sabihin na mayroong karapatan ng Diyos. Soli Deo Gloria, glory to God alone. At kapag binibigyan natin ng glory ang Diyos, yan, napapakita yan sa iba't ibang mga kaparaanan. For example, ang pinaka-formal at highest ay yung worship. When we worship God, we glorify God. Kapag tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-awit ng salita ng Diyos, pananalangin. So this is in the form of private worship.
family worship o kaya naman ay church worship or public worship. Yan, nag-glorify natin ang Diyos dyan. May karapatan siya na asahan at angkinin ang pagsamba natin. Walang ibang dapat sambahin kung hindi siya. That's how we glorify Him. Service, ang pamamagitan ng paglilingkod, when we do something, when we use our resources, our skills, para sa pagsulong ng kaharian ni Hesus Kristo, para sa paglaganap ng Ebanghelyo, para sa pag-maintain ng ministry, yan ay pag-glorify sa Diyos. Yan ay karapatan ng Diyos para angkinin mula sa atin. Generally, obedience. Kapag sinusunod natin ang Diyos, tayo ay nagbibigay sa Kanya kung alin ang nararapat sa Kanya. Maging pag umaasa tayo sa Diyos, those are ways to glorify God. Ang mga attitudes at mga ginagawa natin, they can honor God. Kaya, ito ang question sa atin. Ang buhay ba natin ay humahanap ng paraan kung paano maluwalhati ang Diyos? Is our life seeking the glory of God? Kinikilala mo ba ang Diyos bilang siya yung gumawa sa'yo? Na may karapatan sa'yo? Naisip mo na ba yan? Na dahil siya ang gumawa sa'yo, meron siyang karapatan sa'yo. Ang buhay mo ba ay kumikilala sa mga karapatang to sa pamamagitan ng paghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos? Minsan ba naiisip mo na parang malayo ang Diyos sa'yo? Kaya naman ay laban ang Diyos sa'yo. Magkakaroon ka ba ng ganyang klase ng mga pakiramdam o kaya naman ay diwa? Alalahanin natin ang Diyos ang lumikha sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, He is the Creator and He is the Lord of all things. Ganon din ang pagluwalhati sa Diyos, ang karapatan ng Diyos na hingin sa mga tao. God is mindful of His glory. Isaiah 42 verse 8 at Isaiah 48 verse 11. Kaya sa buong buhay natin, dapat nating luwalhatiin ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. Lahat ay gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ayan ang unang aral na dapat nating matutunan. Kung ano ba ang karapatan ng Diyos sa mga tao. Ang unang-unang relasyon natin sa Diyos ay bilang mga nilikha. Siya ang lumikha, tayo ang nilikha, siya ay may karapatan at tayo ay merong obligasyon. Bago natin pag-usapan ang ibang relasyon natin sa Diyos, ito ang pangunahin na paano natin siya titignan. God has rights over all of creation. God has rights over you and God has rights over me. Ama namin, maraming salamat sa unang aral para sa membership class. Hinihiling namin na magkaroon kami ng pagpapanariwa sa karapatan mo sa amin bilang mga tao, bilang mga nilikha mo, bilang galing sa iyo, sa pamamagitan mo at para sa iyo. Papuri sa iyo, aming Ama, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Amen.